Gutom ka na ba? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko po nang batiin sila Julie Mendoza, Annabel Reyes, Maria Victoria Flojo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung ating topic po ngayong araw ay patungkol po sa righteousness. Righteousness. Ano po ba yung righteousness o katuwiran? Righteousness means God always acts according to what is right, and He Himself is the ultimate standard of right and wrong. Minsan nag-aaway madalas nag-aaway yung mag-asawa, no? Madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa, sinong tama, sinong mali. Pero tandaan natin, meron lang isang tama. Yung tama ang Panginoon. At siya yung pinagbabasihan natin sa lahat. Kaya napakahirap maging mag-asawa tapos wala kang Kristo. Walang arbiter, walang final say. Ang final say kasi lagi ang Diyos. So pag nag-aaway kayo, you settle your issues in light of the Bible. Lagi niyong sinisettle yung issue nyo, yung mga issue ng mag-asawa, issue ng pamilya, lagi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung ano yung standard ng Diyos. So, flowing from His perfect nature, God is holy, just, and true. His righteousness calls individuals to live uprightly, families to walk in His ways, and nations to uphold justice. At the cross, His justice and mercy met. Sin was punished, and sinners are declared righteous through faith in Jesus Christ. So ito pong topic na to, napakaganda na to. Pwede itong series ng pang-isang buwan, no? Pero dito sa devotion natin, gagawin natin siyang practical. At kasi marami na po tayong devotion patungkol sa holiness and righteousness of God. Pero maganda po na emphasize natin na yung righteousness of God, dapat na translate yan sa ating mga buhay, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Sabi po rito sa Psalm chapter 145, verse 17, "The Lord is righteous in all His ways, and faithful in all He does." Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya, at mabait sa lahat niyang mga gawa. And then sabi po rito sa Habakkuk chapter 1 verse 13, "Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing." Ang iyong mga mata ay malinis at hindi makatingin sa kasamaan. So si Habakkuk, kinakausap niya si Lord. Sabi niya, yung mga mata mo hindi makatingin sa kasamaan. Your eyes are too pure at hindi makatingin sa kamalian. Na maganda po yung usapan nila Habakkuk tsaka ni God, no? Sa separate video natin, explain ko sa inyo yung usapan nila. Patungkol po ito sa righteousness ng Diyos. So, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Pero kung hindi nyo man mapanood yung Habakkuk, no, maganda basahin nyo muna, no? Basahin nyo muna yung Habakkuk. Nag-uusap sila ni Lord patungkol dyan sa issue na yan. Lord, ano ba nangyayari sa bansa namin? Sobrang daming kasamaan. Ano ba, tinotolerate mo lang ba yung kasamaan? So, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, God will not tolerate evil forever. Kaya nga sabi ni Habakkuk dito, "Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves?" Kinakausap si Lord, "Lord, di ba your eyes are too pure to look at evil? Hindi mo tinitingnan, hindi ka makatingin sa kasamaan ng tao kasi your eyes are too pure." Hindi po literal yung na hindi nakakatingin ng Diyos sa kasamaan. Of course, alam ng Diyos lahat ng kasamaan. Pero yung puntos po dito, sabi ni Habakkuk, bakit mo tinotolerate yung kasamaan? Hinahayaan mong mamayagpag ang korupsyon dito sa aming bansa. Parang Pilipinas lang, no? Pero noong unang panahon, sobrang corrupt sa panahon ni Jeroboam, sa panahon ni Habakkuk. Sobrang corrupt ng bansa nila. Lord, ano ba? Hinahayaan niyo lang ba kaming ganito? Pero ito po yung good news, mga kapatid. God will not tolerate evil forever. Ang lahat ng masama ay paparusahan. Kung tayo man ay nilalamangan ng mga leaders ng bansa natin, ng mga buwaya dyan, pasensya na po. Pero, alam nyo naman yan. Open secret, no? Ang dami talagang corrupt dito sa bansang Pilipinas, kagaya sa panahon ni Habakkuk. Pero may araw din sila, no? There's a day of reckoning. At yung Diyos natin, He will not tolerate evil forever. Isang katunayan po na yung Diyos natin, hindi niya ito tolerate yung kasamaan ng panghabang buhay, pangmatagalan, or forever. Kasi po, time will come, Jesus Christ will return.
Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, doon niya wawakasan lahat ng kasamaan. Evil, even death. Kaya nga po magkakaroon tayo ng resurrection of the body para mawalan ng evil dito sa creation. Tatapusin talaga ng Diyos. Huhusgahan ng Diyos lahat ng masama. Kaya nga po, nakakatakot na nagpakasasa ka ng karangyaan dito sa mundo. Lahat na binili mo, lahat na isinubo mo sa sarili mo, nabundat ka na sa dami mo ng salapian na nakurap, no? Nakakatakot yun kasi there's a day of reckoning. Someday you will face the judge of all judges, Jesus Christ. Pwede yung mga judges dito sa lupa, makalampas ka, pero sa judge ng all judges, the King of Kings and the Lord of Lords and the Judge of all judges, haharap ka doon, na guilty ka, napakahirap noon, no? Kaya maganda na mamuhay tayo mga kapatid, mamuhay tayo dito na malinis ang konsensya. Di bali nang tayo nang gawa ng mali, wag lang tayong gumawa ng mali sa ating kapwa. God will not tolerate evil forever. Pangalawa po, it is a sin not to change our evil culture. Kasalanan po na wala tayong ginagawa para baguhin ang ating masamang kultura. Now, of course, dito sa Pilipinas, no, ang daming masamang kultura dito, yung kultura ng korupsyon. Lahat, I hope, no, tayo mga Kristiyano, magsama-sama, magtulong-tulong at i-address natin tong kultura na to, tong masamang kultura na meron tayo na ipapamana pa ba natin yan sa ating mga anak at mga apo? We can do something. Isang encouragement po sa bawat isa, no, minsan kasi parang ang hirap na baguhin talaga yung bansa natin, eh. Huwag mo muna nating baguhin yung bansa natin. Huwag mo nating isipin yun, no? Mag-start muna tayo sa ating mga sarili. Kasi kapag hindi tayo nabago, hindi mababago yung ating pamilya, hindi mababago yung ating komunidad. Talagang sa sarili muna nagsisimula, no? Magkaroon muna tayo ng malinis na konsensya sa malilit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero I hope someday, yung mga Kristiyano na mauupo sa pwesto, someday, dala-dala nila yun. Yung malinis na konsensya na yun, tsaka yung takot sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, it is a sin not to change our evil culture. We have to do something. Kaya maganda na yung sarili natin. Tingnan natin yung ating mga puso. Meron bang karumihan dito na dapat nating ipasakop sa ating Panginoong Jesucristo? Dapat nating pagsisihan? Gawin na natin ngayon, no? Meron ba tayong mga inaalagaan mga kasalanan sa ating isipan, sa ating puso? Ilatag na natin yan sa harapan ng Diyos at hayaan natin ang Diyos ang bumago sa atin. Pangatlo po, righteousness must be sought like food and water. Ang katuwiran, ang kabanalan ay, hinahanap natin dapat. Yung talagang inaasam-asam talaga natin. Ako ngayon, gutom na talaga ako, no? Mga 24 hours na yata hindi ako makain. Nakakaramdam ako ng gutom talaga. Gusto ko nang kumain ngayon mismo habang gumagawa ng devotion na to. Alam niyo pa, pag gutom na gutom ka, you're craving for food. Pero alam niyo po, yan po ang ginamit ng Panginoong Jesucristo para sabihin sa atin na dapat yung kabanalan, yung katuwiran, hinahanap mo siya, kinikrave mo siya as if it's food or water. Na, isipin niyo po, ako po kasi nag-e-exercise, meron kaming, grappling. Talagang uhaw na uhaw ka, after 10 minutes pa lang, talagang tuyong-tuyo na yung lalamunan mo, talagang gustong-gusto mo ng tubig. So, naisip ko, ang galing rin ni Jesus Christ, nilarawan niya yung paghahanap, you're seeking for righteousness as if you're seeking food and water. Tingnan niyo po rito sa Matthew, yung nangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Pwede ka palang mauhaw at magutom sa katuwiran, yun yung hinahanap mo talagang, Lord, please, give me righteousness. Lord, hayaan mo yung righteousness mo, maramdaman ng pamilya ko, matanggal yung mga masasamang gawain namin, masamang behavior. Ayoko na ng masamang kultura sa pamilya ko, ayoko na ng sigawan, ayoko ng away, ayoko na ng impyernong bahay na to. Di ba? Minsan naririnig natin yun sa mga nag-aaway sa kapitbahay. Impyernong bahay na to, demonyo ka, sobrang evil culture eh. Sobrang masama. Dapat yan na eradicate. Ang inaasam-asam natin, Lord, ang pinagpipray natin, Lord, please, I want righteousness. Sa sarili ko, I want righteousness for my family. I want righteousness for our nation. Pwede
pwede pala natin hanapin yun as if it's food and water na hindi tayo mabubuhay pag wala yun. And I hope magkaroon tayo ng kauhawan, ng kagutuman. Kaya nga po yun yung tanong natin sa devotion natin na to, yung pinakasimula. Nagugutom ka na ba? Gutom ka na ba? Uhaw ka na ba? And I hope tayo lahat magkaroon ng kauhawan at kagutuman sa kabanalan ng Diyos. Paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, reflect God's righteousness in your hearts. Sa mga puso natin, I hope mag-reflect yung kabanalan ng Diyos. Wala naman tao dito sa atin na yung hindi nagkakasala. No? Lahat naman tayo nagkakasala. Nagkakasala ako palagi. Pero alam niyo po, napakahalaga nung ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus na siya naglinis talaga sa atin. Kaya every time you ask the Lord for forgiveness, yung forgiveness ng Diyos rumaragasa na para bang baha, no? Yung kapatawaran at pag-ibig at biyaya ng Diyos rumaragasa sa atin, tinatanggap natin. Bakit? Yung grasya ng Diyos ng pagpapatawad, umaagos yun mula sa krus ng Panginoong Kristo. Kaya po, pwede talaga tayo magkaroon ng malinis na konsensya sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus. Kaya mga kapatid, di bali nang tayong gawa ng masama kaysa tayong gumawa ng masama sa iba. Pangalawa po, resist the evil culture in your family. Ngayon pa lang mga kapatid, habang nagde-devotion tayo ngayon, wag na nating ipagpaliban pa. Ngayon na mismo, identify na natin ano ang pangit sa pamilya natin. Kayo bang mag-asawa, nagsisigawan? Ikaw ba bilang anak, sinasagot-sagot mo yung nanay at tatay mo? That's evil culture. Masamang kultura yan, hindi yan galing sa Diyos. Kailangan matanggal yan, maputol, maalis. Sumpayan sa pamilya, no? Anak ka, sinusuga, hindi mo ginagalang yung nanay, tatay mo, di ba? Lahat ng masamang kultura, i-identify. Maganda sa inyo magkaroon ng family meeting, sa ating lahat, family meeting. Let's talk about it. Anong pangit dito? Anong parte ng pamilya natin na hindi nakakalugod sa Diyos? Anong parte sa relasyon natin ang hindi nakakabigay ng kasiyahan sa Diyos? Let's talk about it. Let's deal with this. Together as a family, yung evil culture, may eradicate yan, mawawala yan sa ating mga pamilya. And pangatlo po, remain hungry and thirsty for righteousness. I hope ngayon nagkaroon tayo ng kauhawan, ng kagutuman. Lord, yung pamilya ko pala hindi banal, hindi righteous, hindi nagre-reflect yung righteousness mo. Kaya po Lord God, nauuhaw ako. Kung wala tayong kauhawan, ipanalangin natin, Lord, bigyan niyo ako ng kauhawan sa inyong kabanalan, sa inyong katuwiran. At hingin ko talaga yung inyong katuwiran sa pamilya ko. Yung family ko maging God-centered, maging Christo-centric. Yung pamilya ko, ang sentro si Jesus. Yung marriage ko, ang sentro si Jesus. Yung relasyon ng ama sa anak, sa nanay sa anak, Christo-centric. Si Jesus yung sentro. That's what I want. Napakahirap po kapag si Jesus hindi sentro ng pamilya. Magulo, masalimuot, nakakaiyak, no? Remain hungry and thirsty for righteousness. As if yung righteousness, pagkain na pag wala nito, hindi ka mabubuhay. Remain hungry and thirsty for righteousness. Now, para po sa ating discussion, why do we have to pursue righteousness like food and water? Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. Kung wala ka pang kasama, kadiskusyon, grab a partner, no? Kausapin mo yung asawa mo, or anak mo, or someone, kaibigan mo. Let's talk about this. Now, sabahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord right now. Righteous God, I praise you for being perfect in all your ways. Your standards never change, and your judgments are always fair. Please make me righteous in all my ways. Make me hungry and thirsty for righteousness. May my family become godly and righteous. We want to honor you and serve you together as a family. Teach us to love righteousness and hate wickedness as you do. Thank you for the gift of Christ's righteousness credited to my faith. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasuporta po dito sa ating channel. Na-appreciate ko po, no, yung mga sumusuporta dito sa channel natin. Kaya yung mga devotions natin, wala pong mga commercials, walang mga ads, hindi tayo naiistorbo.
Meron lang po tayong konting ads sa umpisa at sa uli, pero in the middle, talagang dire-diretso. Wala tayong mga ads. Pinapatanggal ko po yun. Yun po ay sa kadahilanan na meron po mga nagsusuporta dito sa ating channel para tuloy-tuloy po yung production natin. So, thank you po kay Brother Sammy and Sister Rita sa inyo pong pagsuporta dito sa ating channel. At sa lahat po na nagsusupport dito sa ating channel, thank you very much po. No? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At I hope tayo pong lahat ay napapalapit sa Panginoon. No? Yan naman po ang misyon na ang ginagawa natin araw-araw. Meron tayong one step closer to Jesus every day. Now, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.